Sa mga nakaraang araw, isang makabuluhang sparring session ang naganap sa Ohashi Boxing Gym sa Yokohama, Japan, kung saan sina Naoya Mansour Inoue at Marlon the Nightmare Tapales ay nagsanay bilang sparring partners. Bagamat sila ay dati nang maging magkaribal, si Inoue ang nagwagi sa unification bout noong December 2023. Ngunit ngayon, bilang kasama na sa paparating na laban ni Inoue kontra yan kay Murodjon Akhmadaliev na nakatagdang mangyari sa September 14, 2025 sa Nagoya, Japan. Likas na kalagayan ng relasyon. Ang kanilang ugnayan ay mula sa kanilang match noong 2023 sa Tokyo, kung saan panalo si Inoue at naging undisputed super bantamweight world champion. Sa kabilang banda, si Tapales ang nagdulot na isa sa pinakamalaking upset sa karera ni Akhmadaliev noong 2023 gamit ang split decision. Kaya siya ang piniling sparring partner ni Inoue dahil sa similarity ng estilo at pagmamalas ang malaking respeto sa kakayahan ng boksingero mula sa Pilipinas. Dumating si Tapales sa Japan noong July 19, 2025 upang sumali sa kampo ni Inoue sa Ohashi Gym. Sa kanyang panayam, sinabi ni Tapales na napakasaya niya na siya ang napili ni Inoue. Nakakasiguro siya na marami siyang matutunan sa sparring nila ni Inoue. Nagpapakita ito ng pagiging bukas niya sa oportunidad na matuto at mas mapahusay pa ang kanyang kakayahan. Paglalarawan ng sparring session. Ayon sa mga posts sa social media at sports outlets, ang sparring ay binuo na 5 rounds na mataas ang intensity at kalidad na may layunin ay handa si Inoue sa kanyang darating na world title defense laban niyan kay Akhmadaliev. Makikita sa mga larawan na magiliw at profesional ang interaksyon nila. Si Tapales ay malapitang nanonood at nagsasanay habang si Inoue naman ay seryoso sa bawat galaw at diskarte. Analysis ng technical na aspeto. Sa loob ng 5 rounds, parang ipinakita ang kanilang lakas at estilo. Si Inoue ay mas mabilis, may matinding footwork at agresibo sa pagpapalipad ng mga suntok. Itong si Tapales naman ay nagambag na matibay na depensa, matatag na chin at kahusayan sa distance management. Magandang paghaluin ng bilis at power ni Inoue laban niyan sa strategic resilience si Tapales na nagpapaunlad sa preparasyon ni Inoue para sa uri ng laban na ibibigay ni Akhmadaliev, isang boksingerong kilala sa paglaban ng matatag at teknikal. Mga benepisyo sa magkabilang panig. Para kay Inoue, napakahalaga ang session na ito bilang final tune-up. Ninais ni Inoue na makatagpo ng sparring partner na may kombinasyon ng counter-punching, matibay na depensa at karanasang pwedeng pantapat sa estilo ni Akhmadaliev. Sa kabilang banda, kay Tapales naman, ito ay pagkakataon upang matuto mula sa isa sa pinakamagaling na boksingerong teknikal sa mundo, pati na rin ay ipakita ang kanyang sarili sa global scene at bumuo ng relasyon sa elite level training camp. Narito naman ang implikasyon para sa hinaharap. Ang ganitong setup mga kwento ay maaaring magbibigay daan sa mga future collaborations o rematch discussions. Bagamat ayon sa kanilang promoter, hindi nila pinaplano ang rematch kay Inoue habang naghintay sila na lumipat si Inoue sa mas mataas na weight division bago muling makipagsapalaran para sa world title fights. Gayunpaman, ang sparring session ay nagpapalakas na imahe ni Inoue bilang bukas sa pagbabahagi ng ring kung saan kapwa matuto at pagbibigay din ng visibility kay Tapales bilang world class sa kalaban at kasangga sa preparasyon. Narito naman ang aking may bibigay na refleksyon. Ang nangyari sa Ohashi Gym ay higit pa sa simpleng pagsasanay. Ito ay halimbawa ng respeto sa pagitan ng dalawang kampo mula sa dalawang mundo ng boxing, Japan at Pilipinas. Ipinakita nila na kahit magkalaban dati, pwedeng maging kasamahan sa pagunlad. Ito rin ay isang strategic move ni Inoue upang maasa ang sarili laban sa isang bibihirang estilo na magiging kapaki-pakinabang sa laban kay Akhmadaliev. Samantala, lumaki ang pagpapalaga naman sa dalawang boksingerong ito, si Inoue bilang world-class champion at si Tapales bilang matatag na contender na handang makipagsabayan at matuto. Mga kakwento sa kabuuan, ang sparring session nila Inoue at Tapales sa Ohashi Gym ay naging makabuluhan sa iba't ibang antas. Nagbigay ito kay Inoue ng malagang rounds laban sa isang matatag na kalaban na may fighting style na kaintulad ni Akhmadaliev. Para kay Tapales naman, ito ay pambihirang pagkakataon upang matuto at kumonekta sa isang elite na boksingero. Ang kanilang pagkakaibigan at profesionalismo mula sa kalaban na naging kasamahan sa training ay patunay ng malalim na respeto at integridad sa mundo ng professional na boxing. Pero umamin naman itong si Inoue na hindi si Tapales ang pinakamalakas na kalaban niya. Naniniwala si Inoue ang pinakamalakas siyang kalaban ay itong si Akhma. Kaya itong si Tapales ay kanyang kakamping kinuha dahil syempre siya ang naka-upset kay Akhma.
At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Johnny Villanosa, kay kakwentong Guillermo Umandam, kay kakwentong Liza Gomez, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.